In breaking news, may bagong natural gas discovery ang Pilipinas sa Malampaya East. Energy boom ba ito o panibagong krisis? Alamin natin ang buong detalye. Nitong mga nakaraang araw, inanunsyo ni Pangulong Marcos na natuklasan ang isang bagong gas field malapit sa kasalukuyang Malampaya. Ito ang unang malaking discovery sa loob ng higit 10 taon. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa presyo ng kuryente natin, sa energy security ng buong bansa at sa bawat ordinaryong Pilipino? Tara't himayin natin. Ang bagong gas field na ito ay matatagpuan sa tinatawag na Malampaya East. Halos 5 kilometro lang ang layo mula sa luma o legacy field na matagal nang pinagkukunan natin ng enerhiya. Gaano kalaki ang deposito? Ayon sa mga initial estimates, aabot ito sa 78 bilyong cubic feet ng gas. Kung i-convert natin ito sa kuryente, katumbas ito ng humigit kumulang 14 na bilyong kilowatt hours sa loob ng isang taon. Isipin mo na lang, sapat na iyan para magpailaw sa milyon-milyong kabahayan. E bukod pa riyan, sa ginawang initial flow test, na ipakita na kayang maglabas ng hanggang 60 milyong cubic feet ng gas kada araw ang balon. Ito ay isang napakagandang senyales. Ibig sabihin, promising ang production potential nito. Kapag tuloy-tuloy ang ganitong daloy, malaki ang maitutulong nito para punan ang unti-unting pagkaubos ng supply mula sa lumang Malampaya. Ang tanong, sapat na ba ito para masabi nating nasa bingit tayo ng isang energy boom? Bakit nga ba napakahalaga ng balitang ito? Una, maaari nitong bawasan ang ating pagdepende sa imported na coal at liquefied natural gas o LNG. Alam naman natin, kapag umaasa tayo sa importasyon, sobrang apektado ang presyo ng kuryente natin sa mga nangyayari sa labas ng bansa. Kapag tumaas ang presyo ng coal sa world market, tataas din ang singil sa atin. Sa pagkakaroon ng sarili nating supply, nagkakaroon tayo ng mas malaking kontrol. Pangalawa, posibleng mag-stabilize o maging mas matatag ang presyo ng kuryente sa Pilipinas in the long term. Bagamat hindi ito nangangahulugan na biglang bababa ang Meralco bill natin bukas, ang pagkakaroon ng local at mas murang source ng enerhiya ay makakatulong para hindi masyadong pabago-bago ang presyo. At pangatlo, sinusuportahan nito ang layunin ng kasalukuyang administrasyon na makamit ang energy independence para sa Pilipinas. Ang pangarap na hindi na tayo masyadong nakasandal sa ibang bansa para sa ating pangangailangan sa kuryente ay mas nagiging abot kamay dahil sa mga ganitong klaseng discovery. Pero syempre, hindi lahat ay puro magandang balita. May mga kaakibat din itong hamon at panganib. Unang-una na dyan ang development time. Mula sa pagkatuklas, aabutin pa ng ilang taon bago tuluyang mapakinabangan ang gas na ito at magamit sa ating mga power plant. Hindi ito instant solution. Kailangan munang magtayo ng mga bagong infrastruktura at pipelines para maikonekta ito sa ating power grid. Pangalawa, ang geopolitical tension. Huwag nating kalimutan, ang lokasyon ng Malampaya ay nasa loob ng West Philippine Sea. Ito ay isang lugar na may mga pinag-aagawang teritoryo. Kaya naman, may mga security concerns na kailangan harapin at siguraduhing protektado ang ating interes at mga pasilidad doon. Anumang tensyon sa lugar na iyon ay maaaring makaapekto sa operasyon. At pangatlo, ito ay partial relief lamang. Ibig sabihin, hindi nito kayang punan ang lahat ng energy needs ng Pilipinas. Sa short term, kakailanganin pa rin nating umasa sa imported fuel habang dinidevelop pa ang bagong gas field na ito. Kaya importante na realistiko ang ating expectations. Ano naman ang direktang epekto nito sa ordinaryong Pilipino? Sa positibong panig, una, makakalikha ito ng mga trabaho, lalo na para sa ating mga local engineers, technicians, at iba pang skilled workers na sangkot sa oil and gas industry. Pangalawa, sa pangmatagalang panahon, ang pagiging stable ng presyo ng kuryente ay malaking ginhawa sa budget ng bawat pamilya. Sa negatibong banda naman, nariyan ang posibilidad ng mga delay kung magkakaroon ng problema sa funding, teknolohiya o sa seguridad. Maaring maantala ang proyektong ito. Nariyan din ang panganib na dala ng geopolitical tensions na nabanggit natin kanina na maaaring magdulot ng instability.
At syempre, sa ngayon patuloy pa rin ang pag-asa natin sa imported fuel, kaya asahan na hindi pa agad mararamdaman ang epekto nito sa ating mga bill. Sa kabuuan, ang pagkatuklas sa Malampaya East ay isang malaki at positibong hakbang para sa energy security ng ating bansa. Isa itong sinag ng pag-asa. Ngunit ang tunay na tanong ay nananatili. Gaano kabilis at gaano kaepektibo itong mapapakinabangan ng ordinaryong Pilipino? Energy boom ba ito na mag-aangat sa ating bansa? O posibleng mauwi sa isang bagong krisis kung hindi mapamamahalaan ng maayos? Gusto naming marinig ang opinyon ninyo. I-comment nyo sa ibaba. Kung gusto nyong laging updated sa mga pinakasariwang balita tungkol sa enerhiya, ekonomiya, at politika dito sa Pilipinas, huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa inyong mga kaibigan, at syempre, mag-subscribe na sa aming channel. At para malaman namin ang pulso ninyo, mag-comment lang. Energy boom o crisis? Ano ang tingin nyo? Salamat sa panonood.